natin. Ulan po sa San Isidro 2. Ayan. San Isidro. Asa naman po ang OWA officers ng Benedicto Compound. Ayan. Yan sila. Suburbia East. Suburbia. Suburbia. Ayan. Asa naman po ang mga taga-Amang Rodriguez. Ay, marami sila. Maingay. Maingay sila. Good morning din po sa OWA officers ng T. Gubalion. Gubalion. Ayan, taga-Gubalion. OWA Summer Homes. Summer home. Good morning po. Walang summer. Wala naman sa vacation. Brahma St. Letty's Subdivision. Good morning po. That's two from Countryside Subdivision. Hi, Nita. Hello po. And lastly, from Friendly Village 1. Kamusta naman po? Ayan. O, ma'am, sino ang pinaka sumilaw? Sino ang... Yeah! May premyo! May premyo! Ayan, good morning po sa inyong lahat. At Ayan, syempre, good morning. nabati po ang presensya. Ayan na guys, mag-umpisa na ang meeting ng DISO dito sa Barangay Good morning po sa Concepcion. Chudora Park. Chudora, nakalimutan ng Chudora, naka-uniform. Nakalimutan ko. Naka-uniform pa naman sila. Nakalimutan. Oo, naka-uniform sila eh. Sana may uniform tayo sa susunod, di ba, Mel? Yan. Binabati ko rin po, sorry po, nakakalimutan. San Isidro 1, OWA officers, good morning po. Gusto ko lang pong patingin ng presensya, syempre, ng ating Kapitan Jerry San Domingo, kung ating kanigan. Jerry Sao! Ayan. Syempre sa ating kanyawat, Boy Francisco, sa SP Ranza Dos Dos. Maraming salamat po sa pagpunta. Binabati po namin kayo mula sa Sangguniang Kabataan ng Concepcion 1. Sa pagpunta din po dito sa seminar natin ngayon, konting sabihin pa lamang po ano parating na po yung ating DSUD officer. Inaantay lang po natin siya makapunta. Pero bago po natin simulan, gusto ko lang po sana ipaalam sa inyo, ang Sangguniang Kabataan ng Concepcion 1 ngayon ay halos nakakatapos na po kami ng project. Matapos na po ang taon at meron naman po kami natitirang ilang proyekto. So syempre, bilang mga OWA officers, meron po kayong anak, apo, pamangkin. Gusto lang po namin silang imbitahan na makapunta rin sa proyekto namin. Tapos na po ang mga proyekto namin mula sa libreng sapatos, libreng gulay, at meron mga iba't ibang seminars. At ang natitirang naman po namin project ay para sa libreng negosyo card. Magkakaroon po kami ng stall. Bibigyan po kami ng stall for beneficiaries na makapagsimula ng kanilang business. We will give them startup businesses at isang pondo para makapagsimula ng kanilang aligayan sa pagnenegosyo. So after po nang meron din po kami seminars sa meron po kami seminars sa anti-droga, sa mga women empowerment, and of course, sa mga kabataan na gusto kong makapagbalik sa pag-aaral. Bisitahin na lang po natin ang page ni Yure Dulan para po sa mga updates para sa inyong mga chikiting na gustong sumali sa proyekto namin. Mga chikiting, mga chikiting. Saglit na lang po. 2 minutes po ako sa start na rin po. Saglit na lang po. Yan, yes, kasi tanghali na. Lunchtime. Lunchtime na raw, sabi niya. Inaantok na. Inaantok ka na ba, Ben? Inaantok na. Ayan. Parang walang Goodreads, no? Wala tayong narinig Goodreads? Meron? Ayan. Ay, hindi ko narinig. Ayan, hindi ko narinig. Para sa isang panalangin na susundan ang ating Philippine National Anthem. For you today with hearts full of gratitude. Thank you for the gift of our community, for every home and every family entrusted to our care. Thank you for the opportunity to serve, to lead, and to work together for the good of our neighborhood. Lord, guide us as we fulfill the duties and responsibilities of our association. Grant us wisdom in our decisions, humility in our leadership, and
integrity in all our actions. Help us to uphold unity, peace, and cooperation among our neighbors. Thank you for the direction and guidance provided through the Department of Human Settlements and Urban Development. May we follow their policies with diligence, transparency, and fairness, so that our community may grow in order, safety, and harmony. Bless the works of our hands, O God. Strengthen us to persevere in our mission, to serve without self-interest, and to work for the welfare of all. May every plan we make and every Dasal. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Bansang awit. natin na Yes. kailangan mo kami pumunta dito. So, masaya po paano ba naman po? Ah! At syempre, patingin na rin po natin ang ating mga kasamahan. Kalabitin niyo naman po yung katabi niyo. Ah. Bigyan niyo ng isang sabihin, good morning! Good morning, Yes, of course, let us acknowledge ang presensya ng ating makikisig na tagapagserbisyo ng publiko. Of course, Kapitan Jerry Santo Domingo, Boy Francisco, and syempre sa mga bumubuo ng isang Si Kagawad Boy Francisco Of course, kasi yan. hindi dahil sa kanila at sa amin, hindi naman po magiging Ay, kasama posible ang pala nila proyekto Bugi ito. ito, men. Starting with SK Ira, SK Sharon, SK Eric, SK Abby, SK Tirish, SK Onon, and of course, ang ulo ng Sangguniang Kabataan, Honorable Yuri Adulan. Welcome, Chairman. Ayan. And to give us our opening remarks, gusto ko Opening pong bigay ang remarks. tublado sa Manong Concepcion Uno. Ang patuloy na nagbibigay ng bigat ng karektisadong serbisyo. Kapitan Jerry Santo Domingo. Kapitan Jerry Santo Domingo. Good morning po. Maraming salamat, Abi. Good morning, Kap. Ayan. Maganda po pagpapakilala. Magandang umaga po Isang sa ating aming bisita. kapitan dito sa Barangay Concepcion, Ono. And Urban Development. Sa mundo po si Ma'am Leia Salvatierra. Ma'am Leia. District Officer. DSUD Officer. Ayan. DSUD Officer NCR. Ito po mga kahowa, neighborhood association dito po sa ating barangay Concepcion 1. Ito po, upang po natin matutunan at malaman po natin ang mga karapatan ang tao, na panatao at pagpapaunlad ng kalusuran. The Philippine Government Department of Responsible for Housing and Urban Development. Tinatati ko po lahat po ng mga presidente ng Barangay Concepcion 1. Ito po, ang pinakamaagang dumating, walang iba po, si Ma'am Didet Libroho. Pero may isang sa harapan. Maaga siya siya pinakamaaga dumating. Ayan po. At sumusunod naman po ang Green Heights Phase 1, si Bila Antunas. Ito yung nagtutol ng mga dahon, Mga puno pinakamaagang dumating dito sa mga solar light po nila ay ayaw nang lumikas. Ito po, si Felix Santiago ng Mercado Compound. Chicago. Ayan. Sa kuya yan. Si Grace Malian ng Chedora Park. Si Abby Lumbo ng ating Quinville Subdivision. Si Ma'am Esperanza Toslos ng Goodrich Village. Hindi po, ang important po nating presidente, walang iba kundi si Darwin Lee. Ang pinakamayang presidente, Jesus Florencio. Good morning. At si Romel Marao Pilos ng Benedicto Compound. Sir, ano pa kaya wala kang nakasama kakapinig sa matatapos na tayo? No. Sa dami-dami po ng meeting, aking pinapitingan. Ayan guys, yun dito yung officer ng DSUD NCR. In November. Pero imbitahan ka namin sa Christmas party ha, sa December. Kasali kami. Ay, sa mga maraming patenta. Congratulations. At si Edgar Duran na amang
Rolfo ng Torres, Buganyo, Rayman. Elisa de Vera. Yes, asunde ko sabi mo sa akin. Congratulations. At si Andy de Guzman. Hindi ko kasi nakakita na pumasok eh. Hindi ko na tapos nagdaan niya. Opo. Dating parang Nuevesia, si Ma'am Aling ng St. Clair Prison. Si Mercy Tevez, Countryside. Ay ma'am. Si Noah Lambo, lalo po ba? Friendly Village 1 at Carmen Reyes ng Isidro 1, HOA Representative. Ay ma'am. Ayun. Magandang umaga po sa ating lahat na bagamat lampas-lampas po tayo sa ating Oras, oh. Maraming salamat po sa inyo na tayo po ay magkasama-sama at ay paliliwanag po sa ating nandisod. Kaya para yung mga dapat natin tanungin at malaman para sa pamumuhay natin sa pamumuno po ng ating mga subdivision. Yan po ang mga presidente na maraming kaaway na wala namang mga sweldo sa kanilang mga huwan. Totoo po yun. Yan po yung maraming mga reklamo nakatanggap na nakakating dito, pero talagang pinili niyo po yan pagka-presidente ng inyong HOA. Kaya congratulations po. God bless Concepcion. God bless Concepcion Uno. Ang aling kagawad ko ay B.F. Francis. Salamat po, Francisco. Ngayon ay 71, siya po ay 73. Ay, 73 na. Wow. Ay, malakas pa siya. 73 ba yun? Oh. Good morning. Thank you po. Ayan. Ano bang ginagawa dito? Ikukunik yan dyan. Maraming salamat, Kapitan Jerry, sa pagbagay sa ating mga Kasi ako yung samahan. inaayos ito. Again, we want to welcome you sa ating seminar with the D-Suit. So, to give us the inspirational message, I want to welcome ang ating nagsimula ng bigating serbisyo. Ang nagbibigay ng bigating serbisyo to give her message, Honorable Yuri Edulan. Yuri Udohan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Morning. Siyempre sa ating kapitan, kay Cap Jerry Santo Domingo, kay Kagawad Boy Francisco, kay Sec SP, kay Ma'am Lea Salvatierra, na ating kaibigan sa D-Suit, at siyempre sa lahat po ng mga presidents at officers. Hindi ko na po kayo iisa-isahin kasi baka tumagal ulit. Oo. Pero masaya po ako makita kayo. Kasi nagsimula lang naman po itong initiative natin sa isang meeting na ang sabi po, marami palang HOA sa ating barangay na wala palang piso na registration. So sabi namin, paano kaya tayo makakatulong? E di in-invite po natin yung DSUD at ngayon Galing, po, it's already happening na meron tayong DSUD seminar ngayon. Alam niyo po, masaya-masaya ako, DSUD seminar. especially Ano ba yung meaning ng DSUD, man? Kayo, mga nanay, lolo at lola, na nandito po ngayon. Tapos nga po kami ng mga senior. Ayan. Senior high school po Mara. Senior citizen po. Senior citizen. Pinabuksan po namin ang aircon. Alam naman po Oh, natin mainit. Na sabi ko nga po, maya-maya lalamig po. Pag malamig mamaya, alam naman po natin, nasa likod lang po ang CR. Kasi madalas na tayo mainit. Anyways po, ako po'y masaya. Ayan na, Kasama guys. kayo ngayon. Department. At syempre, Ayan, excited guys, din ang po sa meaning DSUD. ng DSUD Alam niyo po, is i-share ko lang maikling Department kwento. of Human Nung bagyo po, Settlements and kwento po ng Urban bagyo. Development. Hindi pa po alam, Ayan. hindi po alam ng barangay actually. Kasi po pag bagyo, sabi namin, di ba may group chat po tayo, mag-message na lang sa akin directly, at meron pa po kami ng mga group chat. Ngayon, hindi ko po sasabihin kung anong bahay ito at anong HOA kasi makaasarin niyo po yung kapitbahay niyo. Kasi ang nangyari po, pag bagyo at kawalan kayo ng kuryente sa bahay, ang nangyayari po dyan, may putol na karne. Number 1 yan, kasi natamaan ng hangin, natamaan ng halaman o kaya ng basta natamaan po. So technically, baka magkasunog. E di kami po,
sa SK, tumatawag kami sa NDRRC, dinadiretso po namin. Kasi minsan, ang hirap tumawag sa city. Eh, nawalan po ng kuryente yung bahay. Yung bahay lang po na yun, ang nawalan ng kuryente sa street na yun. So, kami kabalo. So, ito pinuntahan po namin, wala talaga siyang kuryente, hindi kami nag-aalala. Nung chinek naman po yung kable, wala namang sirang kable. Hindi, tumawag po kami sa Meralco. Sabi lang ng Meralco, Naputulan. Chairman, hindi po kasi nakapagbayad yung may-ari ng bahay. Tinawagan ko po, sabi ko, ma'am, sabi ko ng Meralco, hindi pa po kayo nakapagbayad, kaya Wala kayong kuryente. Anyways, yun po yung nangyari nung supposed to be binaha po. At syempre, announce ko na rin po, ang pangako ko sa inyo, meron tayong ayuda para sa Kapos ang Kita program na nagiging po galing sa opisina ni Gongnat. Okay. Binigyan niya po ako ng 2 million or I think 2.5 million allocation. Pero supposed to be, dapat po last week ang payout natin. Pero alam ko naman po, naiintindihan ninyo at nakita ninyo na sa Cebu nagkaroon ng lindol. Sa Cebu, binaha na grabe ang tulo. Kaya po yung pondo natin, nilagay doon. Kaya ako nakikiusap sa atin, ang DSWD, na kung pwede pa kayo usapan mo, Chairman, yung mga beneficiaries, na next year na lang po tayo mag-payout ng January. Kaya po alam ko naman po naiintindihan yun at sure naman po yun kasi by December, maybe late December, magkaroon po tayo ng pre-payout na fill upan nyo na yung mga forms po ninyo. Okay. Siyempre, alam ko po, baka may iba dito nakasama na hindi natin nasama sa lista. Huwag po kayong mag-alala kasi nung nakaraan, Yun yung akap na yun, akap. ng 2.5 million para next year. Yeah, galing. Oo. Alam niyo po, siyempre para sa inyo naman po yun dahil mahal na mahal namin kayo. At siyempre, alam niyo na Nadagdagan, ayan. ang election na naman next year, November. So siguro sa mga sasamahan niyo po, may gusto magagawan, may gusto magkapitan. Papunta po ako, nung nasa labas po ako kanina, siguro araw-araw, hindi po mababa ang nagtatanong sa akin kung tatakbo ka bang kapitan, Chairman? Oo. So, siguro hindi po bababa sa 30 nang nagtatanong sa akin kung tatakbo ba ako. So ako naman po, siyempre, sinabi nagtatanong, kung una kong kukonsultahin bilang bata, siyempre mga magulang ko. So hindi, sabi ko kay Mama, Ma, anong tingin mo, tatakbo kaya akong kapitan? Sabi ng nanay ko sa akin, anak, mahal kita, pero kailangan pag-isipan mong mabuti. Wala tayong angkan dito sa Marikina. Galing po kasi kami po ay mga Ilonggo, na ang tatay ko po naging sapatero, kaya nalipat po kami sa Marikina. So ako po, growing up, I was told by my parents to look things positively, na tignan ko lahat ng bagay sa positibong paraan. Sabi ko, bagamat hindi nga malaki ang angkan, wala kami angkan dito, dahil kung titignan niyo po, ang registered voter ng pamilya namin ay 5 o 6 lang. So sabi ko, hindi ba maganda yun? Kasi wala kang kakampihang pamilya pag nasa posisyon ka na. Wala kang papaboran na, oh, ito, kapag-anak ko, ipasok sa akin sa ganito, oh, unahin natin sa ganito kasi kapag-anak ko. I mean, that's the old politics we have. Walang dynasty. Siyempre, nagtanong din po ako sa tatay ko. Sabi ko, pa, ano tingin mo? Tatakbo kaya ako kapitan? Sabi ng tatay ko, anak, mahal kita, pero pag-isipan mong mabuti. Sabi ng mga kaibigan ko sa akin, malakas nga daw ang pangalan mo na tatakbo kang kapitan, pero pag-isipan mo mabuti kasi masyado ka pang bata. Yan ang lagi kong binubulong at sinasabi tungkol sa akin. Pero wala ko akong naririnig na tungkol sa trabaho ko bilang SK chairman. Wala ko akong narinig na pambabago sa ginawa ko bilang mabuting public servant. So ganun ba pag bata ang tingin, hindi na kayang maglingkod? So ako po, kung titignan natin ang Pasig, bata ang mayor nila. Sa ibang lugar, bata ang mayor nila. Kung sakali po, for the first time in forever, kung ako man po, hindi ko sinasabi ako ho ay kakandidato. Kung baka lang ho, hindi pa po natin alam, first time in the history, magkakaroon po ng kandidato na katulad ng mga anak niyo. Yes. Siyempre ako kung may kapatid, dapat kung may magkakapatid, bunso ko ako. Siyempre, ang ate ko po, tatanungin ko rin, ate, anong tingin mo? Tatakbo kaya akong kapitan, sabi ng kapatid ko, at tulad lang yung sinabi ng mga magulang ko, kapag
kapatid, mahal kita. Pag-isipan. Pero pag-isipan mo mabuti. Ang lahat ng pera natin ay galing sa negosyo. Lahat ng pera natin ay hard-earned money kahit 5. Wala tayong kinukuha at maayos tayong nagtatrabaho sa bansa. Sabi ko, hindi ba maganda yun sa isang kandidato na hindi ko magastos ng malaki? Magkano ang sahod ko bilang SK chairman? 22,000 pesos a month. You will able, sabi ng isang kasamahan sa akin, one of the early November, o ano, tatakbo ka mga kapitan, wala ka pang 2 milyon, ganun tumakbo. So kung ganun po ang thinking pa rin natin, ay wala pong mangyayari sa atin. Galing tayo sa politiko. Sabi nga, meron ako nabasa isang napakaganda na essay, sa Koreano. Sabi niya po, the problem in the Philippines, sabi niya, the Filipino people always complain about corruption. But you know what's the problem with the Philippines? The Filipino people don't love the Philippines. Wala tayong pagmamahal sa sarili nating bansa. Kasi po kung mahal natin ang ginagawa natin, pagpuputihin natin. Katulad po ninyo, mga HOA presidents, HOA officers, kung pinagpuputi po ninyo ang ginagawa ninyo, maganda ang kalalabasan. Kaya po ako, I always look up to President, and good luck to your campaign on Farlane. Nakakatuwa po dahil may jingle pa na nakarating po sa akin at good luck po. Ako po, gusto ko lang yun i-share. Not because I wanted to run, but because looking at you as my parents, as our second mothers in barangay, kayo ko ang nakakaalam niya. Ang hiling ko lang po sa inyo, mahirap po kasi pag malapit ng eleksyon, lalo na kaparating pa ang Pasko, iikot at iikot yan. Makangako sa inyo, mahal ko ang POA, mahal ko kayo, may gagawin ako para sa inyo. Pero nung nasa posisyon sila, ginawa nila sa inyo. So all of us are big promises. So tayo po, ang hiling ko lang, bago po tayo mag-start, pagdating po ng panahon, kayo rin po sa inyong mga HOA, kanya-kanyang HOA, pagpilian po natin ng mabuti yung mga kumakandidato sa atin. Pag-aralan po natin at huwag po natin sayangin ang pagkakataon ngayon. Muli po, magandang hapon sa inyo, ay magandang umaga po sa inyo at ayoko na pong matagalin. Maraming salamat. Salamat. Salamat po sa isang napaka-inspirational Seno Salvadrian. Si Ma'am Leia, officer from DSUD. Ayan pa yun. Department of Human Settlements and Urban Development. Ayun pa rin meaning. Yes, good morning. Good morning! Sa ating mga barangay officials, thank you for inviting us. And lalong-lalo po kay Sir Yuri. Yes, hello. Hindi, mahina talaga boses niya. Yun lang pala, Oo. yun lang pala yung sikreto. Wala. Anyway, as I have said, thank you for inviting us in behalf of our office. We are from the Department of Human Settlements and Urban Development, Homeowners Associations and Community Development Division. So, our director, paiba-iba. So, it is headed by the regional office, meaning the National Capital Region is headed by sino nga ba? Attorney Angel Aguila. Kasi just 2 weeks ago, napalitan na naman yung aming dating Attorney Lyndon Montilla. So, ganun kami ngayon, papalit-palit lagi. Palit-palit. So, sa 2 buwan, 3 yung aming regional director. Kaya medyo mahirap mag-adjust. Well, anyway, our secretary is Honorable Secretary Aileen, yung anak, yung bata. So, medyo yung aming office ngayon, continuously nagkakaroon ng mga changes. Dati si Abusar, di ba? So anyway,
in behalf of the office, we would like to say thank you for inviting us today para at least kahit paano yung Republic Act 9904 for homeowners associations po ito. Ito po yung law na nag-govern sa pamamalakad ng homeowners associations katulad po ninyo. Maitanong ko lang, meron na po bang naka-attend before ng seminar? Meron na? Ayan, si Sir meron na. Anong year po yun, Sir? Yung May 3 po. Last year lang, April, May, June, July, August, October. Okay, so covered pa siya sa 2021 IRR. Kaya ako nagtatanong kasi what we will be discussing is for the 2024 revised IRR. Kasi meron ng, actually, Republic Act 9904, otherwise known as the Magna Carta for Homeowners and Homeowners Associations, took effect